Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Praying with Faith. New series and new topic ng 7 postures of prayer. So, yung scripture po natin ngayon is Matthew chapter 8 verse 5 to 10, and sinasabi na, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies and at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself, I'm a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1, he seek the right person. So, meaning to say, ang tamang tao na dapat lapitan ay si Jesus Christ lamang, sapagkat siya yung makapagbigay sa atin ng solusyon sa mga problema at sa ating mga pangailangan. So, he seek the right person. Number 2 is, he believes in Christ's power. So, dito sinasabi na ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, ang siyang makapangyarihan kahit hindi mo pa nakikita ang kanyang kilos. So, he believes in Christ's power. And number 3 is, he causes Jesus to marvel at his faith. So, dito sinasabi na yung malalim na pananampalataya natin ay nagpapahanga kay Jesus Christ. Kapag naniniwala tayo ng lubos sa kanyang kakayahan, ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanya. So, he causes Jesus to marvel at his faith. So, bilang application po, number 1 is seek God first. So, meaning to say, sa lahat ng sitwasyon na pinagdaraan natin, unahin atin ang paghahanap sa Panginoong Jesucristo para sa gabay, kalakasan, at solusyon. Sapagkat siya lamang yung makakilos ng ganap, no, sa ating mga pangailangan. Halimbawa nito is, kapag may problema tayo sa family or sa school, bago umalis, manalangin muna tayo, no? At humingi tayo ng direction kay Jesus Christ, kasi siya lang makapagbigay nito. So, let's seek God first. Number 2 is, put your faith in His power. Magtiwala tayo na kayang gawin natin, Panginoon Diyos, ang anumang imposible. Kaya nga, diba, nothing is impossible with God. Hindi mo kailangan makita agad yung resulta. Sapat na yung maniwala ka sa kanyang kakayahan. Halimbawa, kapag nangailan tayo ng himala, miracle, or kagalingan, manalangin tayo na may pananampalataya na kaya itong ibigay sa atin ni Jesus Christ, no? Magtiwala tayo doon, no? Sa tulad ng pagtitiwala na ni Centurion kay Jesus sa scripture natin. So, let's put our faith in His power. And lastly po is, exercise on an impressive faith. So, dito is, yung pananampalataya na nagugustuhan ng Diyos ay buo, no? Walang pag-alinlangan at nakita ng kilos at desisyon sa atin. Halimbawa, sa halip na mag-alala tayo, magpasalamat tayo sa Diyos at patuloy na gumawa tayo ng, or paggawa ng tama, no? Kahit hindi mo pa nakikita yung sagot sa panalangin mo, is patuloy lang tayo sa ating buhay na gumawa ng tama. So, let's exercise an impressive faith. So, ayun lang po yung aking daily devotion na yung kayo, may share sa iba at syempre mapag ating buhay. Thank you po sa pakikinig at tapos po sa ating lahat.